Ang kuwento ng lalaki usa. Noong unang panahon, may isang mayamang mag-asawa na nagkaroon ng anak na nagngangalang Bobby. Mahilig siyang manghuli ng mga hayop. Ngunit matapos hulihin ang mga ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila. Sapagkat ang kanyang ama ay mayaman, lumaki si Bobby na walang kinatatakutan kaninuman. Heto, kunin mo ang mansanas na ito. Bakit po, Batang Panginoon, binibigyan niyo ito sa akin? Ilagay mo ito sa iyong ulo, hawakan ng 2 kamay at manatiling nakatayo ng matatag. Kung hindi ko maipapangako ang iyong kaligtasan. Batang Panginoon, ibig po ba ninyong panain ang mansanas na ito? Tunay na inangais ko. Ipagpamanin mo, Batang Panginoon? Ngunit huwag po yung asalang nito. Ano ba ito? Hindi mo ako pinakakatiwaan? Subalit, Huwag kang matakot, tumayo ka lamang ng tuwid. Ako'y magsisimula ng magpalipad ng pana. O Panginoon, tulungan ninyo po ako. Ako po'y buhay pa. Wala kang lakas ng loob. Sa bagay na iyon lamang, muntik ka nang himatayin sa takot. Sa sandaling iyon, dumating ang mga magulang ni Bobby. Anak, muli mo bang pinahirapan ang ating lingkod? Hindi po, Ama. Pinahawak ko lamang siya ng mansanas habang ako'y nagsasanay sa aking pagpana. O mahal naming anak, bakit mo ginawa iyon? Kung nagkamali ang iyong pana, maaaring nalagay sa panganib ang buhay ng lingkod. Walang anuman iyon, Ina, sapagkat ako'y pinakatumpak at kahangahangang mamamana. Dapat ay bawasan mo ang pangangaso sapagkat sapat na ang pagkain para sa ating pamilya. Hindi na kailangan pang pumatay ng mga hayop. Totoo yan, anak ko, sapagkat halos maubos na ang mga hayop sa ating gubat. Hindi ko po kayang tumigil sapagkat ito ang aking pinakamamahal na gawain. Tama na, ang ating anak ay hindi nakikinig. Tayo na't bumalik sa loob ng bahay. Opo, Kung gayon, ayon sa inyong kagustuhan. Naglakbay si Bobby patungo sa gubat at nakatagpo ng isa pang mga ngaso na si Pedro. Ha ha ha! Matagal na ang lumipas, subalit hindi pa rin bumuti ang iyong kasanayan sa pagpana. Hindi ka rin naman mas mahusay. Ako'y hindi lamang mapalagay dahil sa iyong presensya. Huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo rin iyan. Naglalakas loob ka bang hamakin ako? Hindi kita hinahamak. Ang katotohanan lamang ang aking sinasabi. Ha 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 ha! Hintayin mo lamang. Darating ang araw na ikaw ay tiyak na matatalo. Ako'y sabik din sa araw na iyan. Nagpatuloy si Bobby ng mas malalim sa gubat at nakakita ng isang usang nagliliwanag ng gintong liwanag. Isa itong mahiwagang usa. Oh, anong uri ng usa ito? Nagliliwanag ito ng gintong liwanag. Sa lahat ng aking pangangaso, kailan may hindi ko pa nasilayan ng ganito? Tunay na napakatumpak ng aking pagtudla. Anak ko, ako'y nangangamba na hindi ko na magagampanan ng pag-aaruga sa iyo. Oh, siya pala'y may anak? Bakit mo ako pinaslang? Kung ako'y pumanaw, sino ang mag-aalaga sa aking anak? Isinusumpa kitang maging kalahating tao, kalahating usa, at ikaw ang magpalaki sa aking anak hanggang sa siya'y lumaki. Kapag iniwan mo siya bago siya magbinata, mararamdaman mo ang sakit na wari tinamaan ng mga pana. Hindi ko matatanggap ito. Sa sandaling iyon, lumapit ang anak ng usa sa kanyang ina. Anak ko, ako'y wala ng pag-asa. Wag ina, wag mo akong iwan. Bakit ako naging ganito isang usa? Hindi ko matanggap. Tumakbo siya palayo mula sa bisiro. Aray, bakit ko nararamdaman ang sakit na ito? Kailangang ako ba'y mag-alaga sa bisiro? Bumalik si Bobby. Sino po kayo? Hindi ko masasabi na ako ang pumatay sa iyong ina. Ako ngayon ang iyong tagapag-alaga sapagkat pumanaw na ang iyong mahal na ina. Dahil sa sumpa ng inang usa, hindi maiwan ni Bobby ang bisiro. Kailangan niya itong alagaan hanggang sa ito'y lumaki. Manatili ka rito habang ako'y maghahanap ng pagkain. Kung ikaw ay sumunod at tayo'y masalubong ng tigre, hindi ka makatatakas. Po, aking nauunawaan. Nagpunta si Bobby sa parang na may sariwang murang damo. Mahusay! Tamang-tama rito, tunay na sariwa ang damo. Nagsimulang magputol ng damo si Bobby para sa bisiro. Habang siya ay pumuputol, nakarinig siya ng mga yapak na papalapit. Wari may naririnig akong papalapit sa akin. Bigla, isang tigre ang sumugod patungo sa kanya. Ah! Nakakatakot! Narito ang isang tigre.
Pinilit ni Bobby na tumakbo palayo mula sa tigre. Mabuti na lamang at ako'y nakatakas. Ganito pala ang pakiramdam ng mga usa kapag hinahabol ng mga tigre. Muli, nagtipon si Bobby ng damo at dinala ito pabalik sa bisiro. Heto ang damo para sa iyo, kumain ka. Opo, salamat po. Kailangan nating mag-ingat sapagkat maraming tigre sa gubat na ito. Sinabi rin po ng aking ina na ang ating gubat ay puno ng mga hayop na kumakain sa amin bilang pagkain. Huwag kang mangamba, pagtatanggol kita, kumain ka at magpahinga. Hindi ko sana dapat pinaslang ang iyong ina. Samantala, ang mayamang lalaki at ang kanyang asawa ay lubos na nagdalamhati sa pagkawala ng kanilang anak. Huwag kang mangamba. Gagawin natin ang lahat upang matagpuan ang ating anak. Subalit ang ating anak ay nawawala na sa loob ng maraming araw at walang balita. Nagutos na ako ng mas maraming tauhan upang hanapin ang ating anak. Tiyak na siya'y kanilang matatagpuan. Dumating ang lingkod ng mayamang lalaki. Ginoo, madalas po ang batang Panginoon ay mangaso. Nagpadala na ako ng mga tauhan upang siya'y hanapin, subalit hindi pa rin siya natatagpuan. O Panginoon, saan napunta ang aking anak? Pakinggan ang aming utos. Agarang magpadala ng higit pang tauhan upang hanapin ang ating anak. Opo, Ginoo. Samantala, nakaramdam ng matinding lungkot si Bobby. Lubos kong hinahangad ang aking mga magulang. Hindi ko alam kung gaano sila nag-aalala. Subalit hindi ko sila mahaharap sa ganitong anyo. Gaya mo, ako man ay hiwalay sa pamilya at sa mga pinakamamahal ko. Nangangako ako na aalagaan kita hanggang sa ikaw ay lumaki. Nang mag-umaga, nagpunta si Bobby upang humanap ng pagkain para sa bisiro. Sa pagkakataon, muli niyang nasalbong si Pedro. Ang mga ngasong minsan ay kanyang nakaalitan. Ano, Pedro? Aba, naglaho ka at ngayoy isa ka na ring usa, haha. Bakit ka naging ganito? Mahaba ang kwento. Hindi ko maipapaliwanag ngayon. Ako'y aalis na. Huminto ka. Bakit ka nagmamadaling lumisan? Ano ang nais mong gawin sa akin? Gagawin ko ang laging ginagawa ng mga manggangaso, ha. Huwag, ipinapakiusap ko. Ako'y may tungkulin pang alagaan ng bisiro. Mga usa lamang ang pinapanako, hindi ikaw. Subalit ang kanyang buhay ay nakatali sa akin. Hindi ko alintana. Hindi, ipinamamanhik ko, huwag. Ha. Ito ang aral sa iyo sa paghamak mo sa akin noon at hindi pa rito magtatapos. Pinilit ni Bobby na tumakas. Bagaman nakbaon pa rin sa kanya ang laso. Aray, napakasakit ng sugat na ito mula sa pana. Gumamit siya ng damo upang takpan ng sugat. Saka nagdala ng pagkain para sa bisiro. Heto ang damo, kainin mo. Bakit po kayo sugatan ng ganyan? Tinamaan ako ng pana ng isang manggangaso, subalit ako'y ayos lamang. Kaya kong tiisin, ipagpatuloy mo lamang ang pagkain ng damo. Nagsimulang magnilay si Bobby. Ngayon ko nauunawaan ang pakiramdam ng pagkawala ng mga magulang, gaya ng pagkawala ng ina ng bisiro. Alam ko na rin ang takot kapag inaatake ng mga tigre at ang sakit kapag tinamaan ng pana. Lahat ay naranasan ko at tunay na mahirap. Lumipas ang panahon at ang bisiro ay lumaki na. Mayroon akong bagay na nais ipahayag na matagal kong itinago. Ano po iyon? Alam mo ba kung bakit ako ang nag-alaga sa'yo? Hindi ko po alam. Sapagkat ako ang pumaslang sa iyong ina. Ano? Totoo ba ang inyong sinasabi? Totoo ito. Ako ang pumatay sa iyong ina at isinumpa akong maging usa at palakihin ka hanggang ikaw ay lumaki. Ngayon na kaya mo nang mamuhay nang wala ako, panahon na upang ako'y lumisan. Hindi ako naniniwala. Kayo'y nagsisinungaling. Hindi ko ito maitatago habang buhay. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Biglang nagpakita ang isang anghel na tagapangalaga ng gubat. Oh, Angel! Bobby, inamin mo na ang iyong kasalanan at tinanggap ang pananagutan sa iyong ginawa. Kaya't pagkakalooban kita ng pagkakataong muling maging ganap na tao. Oh, tunay bang maaari iyon? Ano ang aking dapat gawin? Sundan mo ang paru-parong ito. Dadalhin ka nito sa isang mahiwagang halaman na makapagbabalik sa iyo sa pagiging tao. Subalit alalahanin, makatutulong ito ng minsan lamang. Maraming salamat, O Angel, sa pagtulong sa akin. Sinundan ni Bobby ang paru-paro na hindi niya alam ay palihim siyang sinusundan ni Pedro. Matagal na kitang hinahanap. Sa pagkakataong ito, papatayin kita. Hindi ka na muling makatatakas.
Inakay siya ng paru-paro sa puok ng mahiwagang halaman. Sa wakas, narating ko na. Paru-paro, salamat sa paggabay. Kaya pala ito ang iyong hinahanap. Papatayin kita at aakuin ko ang halaman para sa aking sarili. Ha 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 ha. Mag-ingat po kayo, may nakahandang bumaril sa inyo. Ano? Baby deer. Wag! Tanggapin mo pa ang isa pang palaso. Sa silakbo ng galit, mabilis na sumugod si Bobby sa mga ngaso at nabangga ang kanyang ulo sa bato. Kumusta ka, kaibigan ko? Ako'y nangangamba na hindi na ako makaliligtas. Hindi. Hindi ka maaaring mamatay. Kailangan kitang iligtas. Paalam, Hindi. Baby deer, wag mo akong iwan. O ang mahiwagang halaman. Ipinatong ni Bobby ang halaman sa sugat ng bisiro. Agad itong gumaling at nagkamalay muli ang bisiro. ako ba'y namatay? Hindi. Hindi ka pa namatay. Bakit ako buhay pa? Sapagkat ginamit ko ang mahiwagang halaman upang iligtas ka. Subalit kung ibinigay ninyo ito sa akin, kayo'y mananatiling kalahating usa magpakailanman. Wala akong alintana. Hanggat ikaw ay nabubuhay, wala akong pagsisihan. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang anghel. Magaling, Bobby. Sa wakas, ipinakita mo ang kabutihan. Pagtulong sa kapwa nang hindi iniisip ang sarili. Sa katotohanan, ang inang usa at ang kanyang anak ay aking nilikha. Natubos mo na ang iyong pagkakamali at ngayon ay maaari ka nang maging tao at muling makapiling ang iyong pamilya. Salamat, O Anghel, sa pagbibigay sa akin ng aral sa buhay na nagturo sa akin na magising sa kabutihan. Ngayon, ako'y magpapaalam. Sa katapusan, nakabalik si Bobby sa kanyang mga magulang. Sila'y labis na nagalak na muling makapiling ang kanilang anak. Mula sa araw na iyon, hindi na muling nanakit ng hayop si Bobby. Ang aral ng kwentong ito ay huwag pumatay ng mga hayop sapagkat sila man ay may karapatang mabuhay gaya natin. Wakas.